Return to sender naman, basta mag-comply daw sila dun sa mga kuan, sa Satisfied mga kayo, requirement. dun sa return to sender instead na dismissal? Pwede na rin para sa susunod na lamang na kongreso talakayan ng maayos. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi naman accountability talaga ang pakay ng impeachment. Sangkatutak ang kaso na hinaharap ng ating Vice President. Merong COA, may DOJ, may PNP, may kung ano-anong kaso. Meron na naman kaninang hapon. Yun yung accountability. May parusa, may multa, may kulong. Talagang nakikita natin, samba uuwi ang impeachment. Ang uuwian lamang disqualification, tanggal sa opisina niya. Yun lang yun. Para sa akin, di ba, magpakatotoo tayo para ito glorified early disqualification. Nako naman, seryosohin naman natin ang impeachment. Wag naman natin paglaruan ng saligang batas at ang ating mga batas. Pero ano yung tutugunin nyo sa nagsasabi na this early na unconstitutional na ginawa ng Senado? Yung pag-remand, ma'am. Sa palagay namin, hindi. Kasi karapatan ng Senado ang magtanong na talagang valid ba ang pinadala sa amin. Sa pakiwari ko, at sinabi ko na ito nung nakalipas, na para sa akin, hindi talaga valid yung pinadala sa amin, defective upon arrival. Ma'am, ito ba ngayon lang ito na-realize na pag-isipan o ito talaga yung plano? Kasi ma'am, meron ng mga prepared speeches. Pasensya na kayo po, meron si Senator Jingoy Estrada, meron din prepared speech na pabor dun sa return to sender. Ay, hindi. Ako hindi. Nag-prepare lang ako kanina kasi doon kay Bato. Susuportahan naman namin. Alam naman namin tatayo siya eh. So ngayon lang yung decision talaga na return to sender, ma'am? Hindi. Talagang dismissal yung kanya, di ba? Opo. Pero ma'am, kung may mga tanong po, hindi po dapat, sinasabi po ng iba na dapat sa trial na lang daw. I-raise yung mga tanong at hindi tanongin pero yung kung depektibo po at the outset, you really have to send it back. Para sa akin, questionable talaga yung validity, questionable yung jurisdiction. Kaya mas maigi, isaayos muna nila, wala namang pagbabawal na magpila ulit ng impeachment complaint. Pero di ba ma'am, hindi ba sasabihin lang din nila na certified naman talaga, na valid? Kasi kung sasabihin nilang hindi, parang inamin nila na mali sila in the first place. Di ba parang wala namang nangyari talaga kasi yun lang din ang isasubmit po nila, isa-certify nila. Nasa sa kanila na yun. Oo, pero para sa akin talaga may depekto yun. Paulit-ulit kong sinasabi, katulad ni SP, noon pa, hindi lang ngayon. Ma'am, hindi ba to Kasi tatlo na nga ang pinadala, bakit yung ika-apat lamang? Ma'am, hindi ba to delaying tactics? Nalitasan ng VP yung impeachment ngayon. Sorry? Siya ngayon. Palagay niyo? Well, since second to the last day, pero meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. At higit sa lahat, para sa akin, hindi talaga ligtas pagkat kung ang habol natin ay tunay na accountability. Yun nga, sangkatutak ang kaso, pag-igihan natin ang investigasyon. Tutukan nila ang mga kaso na yan na napakarami. Nasa COA, nasa DOJ, nasa Supreme Court, nasa iba't ibang korte, nasa PNP pa, may disbarment pa. Kaninang hapon, meron na naman bago. Isang katutak ang kaso, yan ang tunay na accountability. Kung gusto talaga natin, malaman kung saan napunta ang pondo at ang kabanbayan. Pero kung removal from office at early glorified disqualification ang habol para sa eleksyon ng 2028, baka naman yan ang dahilan ng mga maingay dito sa impeachment.